What color? Color. This one. This is red. Okay, what color? Red. This one. Red. Red. Mark. Red. What color? Say red. Red. No. Meron akong soft spot for teachers kasi parehong guro yung magulang ko. Itong mga teachers na to, pagkausapin mo sila, ayaw naman talaga nila umalis eh. Gusto nila magturo sa mga batang Pilipino. May sinumpaan sila eh. At gusto nila talaga magturo dito sa Pilipinas. Pero sana yung gobyerno i-appreciate naman, magkaroon ng konti pang appreciation sa sacrifice na binibigay ng mga teachers na ito. Ayon sa Department of Education, sa national budget ng Pilipinas, 174 billion pesos ang nakalaan para sa edukasyon. Sa mga libro at gamit pa lang sa eskwelahan, kulang na raw ang inilaang budget. Kaya ang mga guro tulad ni Gemma ang nagdurusa. If we look at the offer of the foreign countries, which in terms of salary, there is a great difference between the salary that other countries can give with that of what our national government could give. Sa Pilipinas, nasa 8 hanggang 13,000 piso lamang buwan-buwan ang sweldo ng isang guro. Samantalang sa ibang bansa, mas malaki ng 10 beses dito ang kinikita ng mga guro, lalo na ang mga SPED teacher. The patience and tolerance of Filipino teachers, they are really wanted by the foreign countries. We train teachers every summer. Those are the long-term trainings that we could offer, but we can still offer short-term trainings. And another one is the DepEd came up with a higher salary grade for special education teachers, higher than that of the regular school program teachers. Hindi lang ang kanyang mga estudyante ang pansamantalang tinalikuran ni Teacher Gemma para makapagtrabaho sa abroad. Ang 3 taong gulang niyang anak, kinailangan niya munang ihabilin sa kanyang ina. Gemma, huwag kang mag-alala. Hindi ka pababayaan yung anak mo. Marami kami dito. Hindi lang akong titingin sa anak mo, kundi pati mga kapatid mo. Mga tita mo, nandito kaming lahat. Sana pagbutihin ang pagtuturo mo at mahalin mo yung mga estudyante mo. Ang birthday ko. Oo nga, ang birthday mo, very smile. Napakahirap umalis na magtuturo sa ibang bansa. Tapos hindi ko tuturuan yung sarili kong anak. Kaya nga nung summer, tinay ko lahat ng oras na maturuan siya. Gusto ko na kung paano ko turuan yung mga estudyante ko, paano ko turuan yung mga tutor students ko. Gusto ko ganun din yung way ko siya turuan. Sobra, masakit talaga. Naroon nga lang wag na kaya lang talagang hindi po pwede. Kasi nga sa hirap ng buhay. Mami, sana pag nandoon ka na lagi kang mag-iingat. Pag kang magkakakain ng mga kolesterol, yun lang, tsaka mahal kita. Wala akong balak na mag-stay for good. Gusto kong bumalik dito. Pangarap namin mag-asawa na makabili ng sariling lupa't bahay doon sa Nueva Ecija. Doon kami tatanda, doon kami mag-for good. Tapos pag malaki na yung anak namin, gusto ko dito siya sa Pilipinas mag-college. Hangad ni Teacher Gemma na madatili sa bansa para makapiling ang mga mahal sa buhay. Pero sa ngayon, tiis raw muna para mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang kanyang pamilya. Sa mga SPED teachers, pag nakaalis naman kayo, sana balikan natin yung mga bata. Kasi wala naman ibang tutulong sa kanila kundi tayo. Ito nga. Sa ibang picture. Ano, no? Mami. I miss you. I miss you. Ingat ka lagi dyan. I love you, Ramo. I love you too. Mwah. Kiss mo siya, kiss mo siya. Nung bata pa lang ako, may mga kasabihan na yan na huwag kang papasok sa larangan ng art kasi wala daw pera doon, wala daw trabaho, lagi daw mahirap yung mga artist. Sabi ko, galing tong taong